Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo akong Lorenzo, taga Guimaras. At ibabahagi ko lang po sa inyo itong naging karanasan namin noong kaibigan ko na tawagin naman nating Dominic. Nangyari po itong karanasang ito ng mga binata pa lamang kaming dalawa. Matagal na kaming magkaibigan itong ni Dominic, kaya't halos magkapatid na rin yung aming turingan. Magkalapit lang din yung baryo namin at halos araw-araw nga kaming magkasama upang magliwaliw kung saan man namin gustuhing pumunta. Hindi lingid sa kaalaman ko noon na merong habak si Dominic bilang pangprotekta sa mga masamang elemento. Dahil isang albularyo yung kanyang lolo noong nabubuhay pa ito. Kaya marahil ito nga yung may gawa ng kanyang habak bago ito mawala ng ilang taong gulang pa lamang si Dominic. Yun din marahil yung dahilan kung bakit hindi nga ito takot kahit pa saan man kami magpunta. Malaking tulong din yung pagkakaroon niya ng ganong bagay gayong nalalaman nga niya kung may mga masasamang elemento ba sa kanyang paligid, gayong umiinit nga raw yon. At dahil nga doon, napagsasabihan din niya ako tuwing umiinit yung kanyang habak. Kaya kahit papano ay may lalayo agad namin yung aming mga sarili sa kapahamakan, dala nga ng kung anumang nilalang na nasa paligid. Isang hapon nga noon, dahil pareho kaming walang ginagawa ni Dominic, niyaya na lamang niya akong magpunta sa kasunod na baryo nila. Nagdaka naman ako gayong bakit biglaan nga yung pagyayaya nito, gayong hindi naman kami pumupunta sa baryong iyon. Yun nga lang, hindi na rin ako tumanggi pa sa kanya noon at sumama na lang din syempre. Pinili naman naming dumanon sa may gubat gayong mas malapit nga raw yung daanang yon sa aming pupuntahan sa kabilang baryo. Nagsimula na nga kami sa aming paglalakad papunta doon sa naturang baryo. Habang naglalakad ay hindi ko maiwasang magtanong kay Dominic kung ano nga bang gagawin namin doon. Hindi na rin siya naglihim noon at sinabi nga niya sa akin yung dahilan kung bakit pupunta nga kami sa baryong yon. Ayon sa aking kaibigan, inimbitahan daw kasi ito ng kanyang kakilala na taga-bayan dahil kaarawan daw ng lolo nito na nakatira nga sa baryong yon. Nahiyang tumanggi sa kanya si Dominic. At ayaw naman niyang magpunta roon ng mag-isa, kaya't sinama nga nito ako. Nagdalawang isip nga akong tumuloy noon. Lalo at siya lang din yung sinabihan at hindi naman talaga ako imbitado. Yun nga lang, naging mapilit si Dominic at sinabi niya na siya na raw yung bahalang magsabi sa kanyang kakilala kung bakit nga niya ako sinama. Hindi na nga ako nagreklamo pa noon at nagpatuloy na lang din kami sa aming paglalakad papunta sa bahay ng kanyang kakilala. Nang makalabas na nga kami sa gubat noon at nasa kabilang baryo na, nagpatuloy pa kami sa aming paglalakad at tinungo nga yung bahay ng kanyang kakilala na nag-imbita sa kanya. At kalaunan nga sa hindi kalayuan ay meron kaming natanaw na bahay na gawa sa kawayan. Nag-iisang bahay lamang yon na nakatirik sa bahagi ron. At dahil nga doon, lumapit kami doon gayong yun nga yung bahay na pupuntahan namin doon. Habang papalapit naman kami sa naturang bahay, hindi ko alam pero pansin ko na parang merong iniisip si Dominic. Walang ano-ano, napahinto nga ito noong nasa mahigit 10 metro na lamang yung layo namin sa bahay na yon. Kaya't syempre napatigil rin ako. Napatanong pa nga ako sa kanya noon kung ano ba yung problema at bakit nga siya napahinto. Hindi muna niya ako sinagot at bagkus ay nakiramdam lang din siya sa kanyang paligid. Ganon nga yung estado namin nang makita namin na lumabas sa bahay na yon ang isang matandang lalaki. Sa isip ko pa noon, marahil ayon na nga yung tinutukoy ng kakilala ni Dominic na merong kaarawan ng araw na yon. Napansin ko pa noon na nakatingin yon sa aming gawi. Kaya't bigla nga akong kinabahan nang hindi ko naman alam yung dahilan. Narinig ko nga na nagwika si Dominic na pupunta kami roon. Ngunit wag na lamang kaming magtagal.
Nagtaka ko sa kanyang sinabi noon, pero hindi na nga ako nagtanong pa kung bakit. Base nga sa kanyang mukha, animoy may hindi maganda sa lugar na iyon. Kita rin naming may lumabas pa na isang lalaki, at kumaway nga ito kay Dominic kaya't napagtanto ko na ito na nga yung kanyang kakilalang nag-imbita sa kanya doon. Kahit may kutob man akong hindi maganda, sumunod na lamang ako sa kaibigan ko nang magsimula na nga itong maglakad papalapit sa naturang bahay. Hindi rin maiwasan na pagsabihan nga nito ako na wag nang kakain at iinom ng kahit na anong makita naming pagkain doon. Siya na raw yung bahalang magdahilan sa kanyang kaibigan kung bakit hindi man lang kami kakain o iinom. Tumango na lang ako noon kay Dominic dahil napakaseryoso ng mukha nito habang sinasabi yon. Noong naroon na nga kami sa bahay ng kanyang kakilala, napansin ko rin agad ang matalim na pagtitig ng kanyang lolo sa amin. Bagya pa akong nakaramdam noon ng takot. Ngunit kahit na ganoon, ay binati pa rin namin siya ni Dominic. Tanging pagtango lang noon yung naitugon sa amin ng matanda, at hindi na rin ito nagsalita pa. Humingi na lang noon ng pasensya yung kakilala ni Dominic dahil ganon nga yung inasta ng kanyang lolo. Inanyayahan naman kami nitong pumasok sa bahay nila at hayaan na lang daw yung matanda sa labas ng bahay. Sinabihan niya rin kaming kumuha ng aming makakain. Nagdalawang isip na ako noon dahil nga sa sabi ni Dominic na huwag kaming kakain o iinom ng mga pagkain o kahit anong inumin mula sa bahay na iyon. Napansin naman ni Dominic yung aking pagdadalawang isip, kaya't nagdahilan na nga siya sa kanyang kakilala. Sinabi nito na hindi na lang kami kakain dahil busog pa naman kami. Dagdag pa nito, hindi naman kami magtatagal doon, gayong uuwi rin kami at baka gabihin kami sa daan kapag nagtagal pa kami roon. Nagpumilit naman noon yung kanyang kakilala, pero dahil nagmatigas rin kaming dalawa, kalaunan ay wala rin itong nagawa. Napansin din kasi namin noon na tila kami lang dalawa yung kanilang bisita. Siguro kung hindi ako sumama, marahil ay si Dominic lang talaga yung nag-iisa nilang bisita. At kahit sino naman ay magtataka kapag ganoon, di ba? Nakipagkwentuhan na lamang kami noon sa kakilala ni Dominic. Nang iwan kami nito para puntahan yung kanyang lolo, nagkaroon naman ako ng pagkakataon para tanungin yung aking kaibigan kung ano ba talagang nangyayari. Dahil doon ay nagwika na lamang siya na kailangan na rin naming umalis gayong medyo padilim na nga rin yung paligid. Pansin ko naman na simula nung makarating kami sa naturang bahay, hindi na nga komportable si Dominic. At bunsod nun, nagsalita nga akong magpaalam na lang kami sa kanyang kakilala. At nang makaalis na nga kami roon, tumango naman ito. Kaya't nang makabalik nga yung kanyang kakilala, nagpaalam na nga kami ritong uuwi na rin kami. Nakitaan ko pa ng inis yung mukha ng kakilala nito. Ngunit kaagad din niyang naitago yon. Kinutuban ako ng hindi maganda dahil sa naging reaksyon nito. Nang makapagpaalam naman kami, ay agaran nga kaming umalis doon. Hindi ko alam pero noong magpaalam kami sa lolo ng kakilala ni Dominic, ay tila na malikmata nga ako nang makitang nagbabaga yung mga mata nito habang matalim na nakatingin sa akin. Sa takot ko noon, nauna na nga akong maglakad kaysa kay Dominic na noon ay humahabol rin sa akin. Nung medyo malayo na nga kami sa bahay ng kanyang kakilala, napalingon kami at nanlaki yung aming mga mata nang makitang nagbabaga pa rin yung mga mata ng matanda. Tinanong nga ako ni Dominic kung ano nga ba yung aking nakikita, kaya't sinabi ko na lamang sa kanya. Noon nga, nakumpirma kong hindi lang ako ang namamalikmata, gayong maging siya yun din daw yung nakikita. Nang pumasok na nga yung matanda sa kanilang bahay, nagmadali na kaming maglakad ni Dominic palayo. Nakaramdam na ako ng kakaibang takot noon dahil medyo madilim na rin yung aming paligid. Gawa ng naging mabilis nga yung oras at hindi namin namalayan na paggabi na pala. Binilisan na lang namin yung aming paglalakad
hanggang makarating kami sa may gubat. At nadagdagan pa nga yung takot ko noon dahil may kadiliman nga yung aming daanan. Mabuti na nga lang at merong dalang flashlight si Dominic. Kaya ginamit nga namin yon. May kutob din kasi siyang baka gabihin kami kung sakali. Kaya nga siya nagdala ng ganon. Habang naglalakad nga kami pauwi, nagkukwento pa si Dominic na hindi yun yung inaasahan niyang mangyayari. Tinanong ko nga siya kung ano ba yung ibig nitong sabihin. At nagulat ako nang sabihin nga nito sa akin yung lahat. Ayon kay Dominic, nang mapahinto kami noon bago tuluyang magpatuloy sa bahay na iyon, naramdaman daw niyang uminit yung kanyang habak. Kaya't nagtaka nga siya. Noong unang kita nga niya sa matanda, batid niyang may kakaiba rito gayong kitang-kita nga niyang nagbabaga yung mga mata nun. Inakala raw niya noong una na namamalikmata lang siya at nagkataon lang din na umiinit yung kanyang habak. Kaya't nagpatuloy naman kami. Kaya raw sinabi rin niya sa akin na wag nang kakain o kahit iinuman lang sa bahay na yon dahil may kutob na raw siyang aswang yung naturang matanda. Ang ipinagtataka niya kung bakit hindi naman niya nararamdaman yon kapag yung kakilala niya yung kanyang kaharap. Napaisip nga siya na baka yung lolo lamang nito yung aswang at hindi naman ganon yung kanyang kakilala. Ganon nga yung sitwasyon namin noon nang sa hindi inaasahan ay nakarinig kami ng mabibilis na mga pagyabag na animoy patungo sa aming direksyon. Nakaramdam na ako ng takot nang bahagyang mapamura si Dominic. Ramdam daw niyang uminit yung kanyang habak. Kaya't malakas nga yung kanyang kutob na merong aswang na nakasunod sa aming dalawa. Sinubukan na rin naming tumakbo noon habang hindi pa tuluyang nakakalapit sa amin ang kung anumang nilalang na papalapit sa aming kinaroroonan. Takbo kami ng takbo noon, gayong mas nagiging mabilis rin yung mga pagyabag na aming naririnig. Walang ano-ano. Naisipan naming magtago noon sa isang bahagi kung saan nga may mga matataas na damo upang kahit papano ay hindi nga kami makita ng nilalang. Nagwika rin si Dominic na subukan naming ipahid sa aming mga katawan yung dagta ng mga dahon sa bahaging yon. At nang hindi raw kami masyadong maamoy ng aswang, ginawa ko na lang yung sinabi ng kaibigan ko. At nang matapos na nga kami ay bahagya nga kaming sumilip. Sakto ring pagkasilip namin ay may isang nilalang na napahinto roon. Nakaramdam kami ng kakaibang takot noong makita nga namin yung isang malaking aso na merong nagbabagang mga mata. Mabilis kaming napatago noon, lalo na noong mapatingin sa gawin namin yung nilalang na iyon. Naging mabilis yung tibok ng puso ko ng mga oras na iyon at hindi ko rin alam kung ano na nga ba yung aming gagawin. Nasa ganong sitwasyon nga kami nang marinig naming umaangil yung malaking asong yon. Nakakatakot yung pag-angil nito na para bang nagsasabi na kung makikita nga kami nito ay hindi kami makakalabas ng buhay sa gubat na iyon. Sinubukan naman namin na hindi makagawa ng kahit na anong ingay, sa takot na baka kapag narinig kami nito o kahit anumang ingay mula sa aming kinaroroonan ay bigla nga itong umatake. Mabuti na nga lang at kahit nagtatago na kami ay kita pa rin namin kung ano yung ginagawa nun. At nakatayo lang talaga ito at nagpapalinga-linga. Mukhang epektibo nga yung ginawa naming pagpahid ng mga dagta at hindi nga kami nito naaamoy. Makalipas yung halos ilang minutong ganon nga yung sitwasyon, naulinigan naming may mga taong nag-uusap sa hindi kalayuan. Dahil doon, tila na alarma naman yung malaking aso at bahagya nga itong nataranta. At mabilis na nga itong tumakbo palayo. Gayong dinig na rin namin na patungo sa aming kinaroroonan yung mga pagyabag ng mga taong papalapit. Nang wala na nga yung nilalang, hindi na muna kami lumabas sa aming pinagtataguan. Sakto namang natanaw rin namin yung mga taong papalapit, kaya't nabahala na rin kaming baka may gawin sila sa amin kung sakaling makita nga nila kami doon. Lalo at mahirap na rin magtiwala, kaya't nanatili lang kaming tahimik habang nakamasid sa kanila. Naisip namin noon na marahil ay pauwi yung mga yon papunta sa kabilang baryo at sa gubat rin dumaan. Nang mawala naman yung mga taong ito,
Noon lang din kami nagpasya ni Dominic na lumabas na nga sa aming pinagtataguan. Walang lingon-lingon na nga kaming tumakbo noon palabas sa gubat na yon. At sa kabutihang palad naman, nakauwi naman kami ng ligtas noon sa aming mga bahay. Hindi na lamang namin pinagsabi pa yung tungkol sa aming naging karanasan. Dahil baka pagbawalan pa nga kaming umalis-alis. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na talaga namin sinubukan pang magpunta sa kabilang baryo. Hindi na rin namin pinapansin ni Dominic yung kanyang kakilalang yon. Hindi man ito sinabi kung ano nga bang dahilan, pero may kutob rin siguro yon na meron na kaming alam tungkol sa kanyang lolo. Na isa nga itong aswang na nababalita rin sa kabilang baryo. Laking pasalamat na lamang namin noon dahil wala ngang nangyaring masama sa aming dalawa. At nagawa naming makalabas sa gubat na yon kahit tinabol pa kami ng nilalang. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat po.